itong Congressman Toby Chanco, nung nagkagulo, kaugnay dyan sa pagkatalo ng kanilang mga kandidato sa pagkasenador, sinabi ho niya, ayaw niya yung impeachment na yan. At di umano, nagkaroon ng abutan, ng pabor o ng ayuda o kung ano pa man, pangpopondo sa halalan nung nagdaang eleksyon, meron daw hong nangyaring ganyan dyan sa pagpirma ng mga congressman na yan, dyan sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Para wala na hong gulo mga kababayan, pakinggan ho natin ang interview nitong si former Associate Justice Adolfo Ascuna kaugnay dyan sa ilinabas na desisyon na yan ng Korte Suprema. At dito rin ho sa video na to, papakinggan ho natin itong si Idolo, itong si Banat Bay, yung analogy niya kaugnay dito sa mga ano na to, dito sa mga pinklawan at dilawan. Tama naman ho yung mga analogy niya dito eh. Pagka talaga kahit na anong bagay, hinaluan mo ng kulay, maliligaw at maliligaw mo kayo. Pero bago lahat ng yung mga yan, isang like at isang subscribe, masaya na po tayo dyan sa mga susumahal sa ating community. Scan nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Bago ho yan, pag-usapan ho muna natin na mabilisan yung mga senador na nag-react kaugnay dyan sa ilidabas na desisyon ng Korte Suprema na yan. Unahin na ho natin ang pinakaberong sense ng senador na nagsalita kaugnay dyan sa desisyon na yan ng Korte Suprema. Ito ho ang sabi nitong si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada on Friday Express. Support for the Supreme Court's decision striking down the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, calling it a reaffirmation of the rule of law and due process. Yan, dapat mga ganyan. Paano natin ito si Senator Jinggoy? Kasi pagka hindi natin pinakinggan, yung desisyon na yan ng Korte Suprema, parang sinabi na natin, kailangan ng tanggalin na yung mga ano na yan, yung mga associate justice na yan, mas mahusay pa kayo sa mga yan, di ba? At saka, imposible ho kasing mayroong problema. Marami ho sila dyan ano ho ika nga, unanimous ho ang decision nila na unconstitutional yan. Unanimous ho ang decision yung isa wala. Isa, ito ho, para hindi ho tayo magkamali Ito ho mga kababayan, yung isa nag-inhibit. Itong si Associate Justice Alfredo Benjamin Cagyaw. Yung isa nag-inhibit ho siya. Yung isa wala. Only ho. At lahat in favor ho na ideklarang null and void at unconstitutional yung impeachment na yan. Sa dami ho ba naman ng ating mga associate justice na to? Sa tingin nyo ho ba, kung merong problema dyan sa ano na yan, dyan sa ruling nila na yan, dyan sa decision nila na yan, hindi ho magre-reflect dito sa decision ng ating mga maestrado na to dyan sa Korte Suprema. Ito mga kababayan ang tinutukoy ko. Ito ho. Pakita ko lang ho ng mabilisan sa inyo Yan ito sila mga kababayan. Ito lang kung isang kulay pula na to ang nag-inhibit. Pero karamihan sa kanila in favor na i-declare unconstitutional yung impeachment laban dito kay VP Sara. Dahil napakarami, gusto kasi i-shortcut Pwede naman idaan sa tamang proseso. Meron na nag-file ng unang impeachment, pinatagal-tagal nyo, gusto nyo palang ma-impeach. Dapat sana pinag-usapan na yan diyan sa Justice Committee, i-refer kagad doon, ipinadala sa tanggapan nitong si Speaker at refer sa Justice Committee. Kasi hindi ho nila ginawa. Naghintay pa sila ng 4 na impeachment, tapos minadali pa nila, pinastrack nila, pagdating sa Senado, forthwith sila. Talaga meron ng problema itong mga itong mga senador na to. Kaya ngayong mga panahon na to, yung mga ibang mga senador kagaya nitong si Soto, napakasupot ng atake dito sa issue na to. Ito ang sabi nitong si mula Apari hanggang Hulo. Pinapakinggan ko tong si Ma'am Abroad kanina. Balik ka na lang ng Itbulaga, sabi niya. Mag-Itbulaga ka na lang, Soto. Sabi mo niya dito, I would rather hear what the House of Representatives has to say. I was just told by a legal luminary that in this situation we can disregard the CS decision. Sino yung legal luminary na yan? Iharap mo sa akin.
isasampal ko sa pagmumukha niya, etong ano na to, etong mga ano na to, etong mga associate justice na to sa Korte Suprema, ilabas mo yung legal luminary mo. Legal luminary, kabalbalan na naman to, Soto. Kaya walang nabibilib sa'yo sa mga tirada mo. Let me study that advice. Pag-aralan mo. Huwag ka munang maglabas ng i-study mo pa pala, bida-bida ka na. Buti pa, magpunta ka ng Bulaga, magpatawa ka doon. Wala ko kayong lugar dito. Tapos gusto nyo maging Senate President, partisan na kayo? Anak ng Petro Garabata, yung pagka ginawang Senate President ng Senado tong mama na to, anak ko, hindi pa nag-uumpisa ang usapan, paborable na sa administrasyon nitong si Bangag. At alam nyo naman kung anong pinaggagawa ng administrasyon na to ngayong mga panahon na to. Lahat ng kabalbalan na gustong mangyari nitong si Romualdez at nitong si Marcos Jr., pagka naging Senate President yan, wala. Sinong magtatanong pa dyan? Diba? Kaya, sa bagay, naniniwala naman tayo na karamihan ng senador dyan nasa tamang kaisipan. Nandiyan si Senator Bato, Senator Rodante Marcoleta, nandiyan si Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Senator, marami pa namang nasa Jinggoy Estrada, marami pang mga senador ang nasa tamang kaisipan para hindi gawing Senate President yung mama na yan. Ilabas mo yung legal luminary mo, isasampal ko sa kanya yung mga maestrado dyan sa Korte Suprema. Sabihin mo dun sa legal luminary mo, maging associate justice muna siya sa Supreme Court bago kanya bigyan ng payo na in this situation we can disregard the Supreme Court decision. Napakalaking kabalbalan yan. Soto, ilabas mo, pangalanan mo yung legal luminary mo. Ito talaga, itong si Ascuna, yan ang legal luminary. Galing Supreme Court yan. Ito pa, isa pa ito. Para sa mga kababayan natin, mga minamahal nating kasapi ng Iglesia ni Cristo na sinuportahan itong hunghang na to. Diba? Para sa mga iba to eh. Teka lang ha. Meron itong banat kanina eh. Teka lang, hanapin ko ha. Iba to. Dahil sa epekto ng bagyong Wipa at matagal na pag-ulan ng aming bodega ay hindi pinalag at... Eto mga kababayan, matibay ang aking paninindig